May nagtanong sa akin, Boss Ray, magandang hapon po. Tanong ko lang po kung totoo na pwede akong kasuhan ng small claims o estafa. 4K plus lang po utang ko sa kanila at nakadalawang bayad na po ako na extension na halagang 1,200. Pati po mga kontak ko, tinatakot nila na ipopost sa social media. Ano po gagawin ko? Good day, Mr. Miss. This is regarding your due loan with we would like to ask why you haven't paid your loan yet so that we can help you settle. We would like to offer you an extension payment if you cannot pay full today. I would like to inform you that your account is under observation. If there is no reflected payment today, the higher collection office may take action, and you may be on the list of CIC whose name will be blocked, and you cannot apply to any lending companies including SSS based on the agreement that you made. Our collection team may send you a possible demand letter because you have breached the agreement. Your account might be transferred to the legal department once the payment due is not paid at all. The cases that can be filed against you are as follows. Reminded. 1. The 2016 Revised Rule of Procedure for Small Claims Cases. Number 2. Article 315 of the Revised Penal Code of Philippine Constitution. Estafa case, Article 315, breach of contract. Number 3, contract of loan. Number 4, fraudster. Please be aware and send the due urgent right now. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Daming kalokohan itong ano nyo. Tungolan ninyo, no? Maraming katarantaduan, maraming gustong gawin, no? Talagang ano, nagkaka-conflict yung pinadala niyang email sa inyo. Tsaka hindi ho ganun ka-formal yung email. Nakita nyo naman, ha? Papakita ko sa inyo kung bakit, no? Pero base ko kasi dito sa tanong nyo, tinatanong nyo kung makakasuhan ho kayo ng small claims or ng estafa sa halagang 4K. Okay, isa sasagutin natin. Tapos, nag-extension na kayo nung 2 beses, 1,200. Kasi kung pagbabasehan ko yung 1,200 sa 4,000, that's 30% po in 7 days. Okay, sobra-sobra naman ho yun. Maling-mali na yun. Hindi na nila sinunod talaga yung yung ceiling on interest rate. Eh sa ceiling on interest rate po, pagka 10,000 pababa hiniram nyo at di lalampas sa 4 na buwan, 15% lang po per month. 1.5 per month po. Ito'y 30% in 7 days. O di po ba? May sobra-sobra naman. Hindi naman ho tama yun. Tapos po, yung inyong mga contact, itinatakot na ipopo sa social media. Yan ho mahirap, no? Kasi nga ho, nanakaw yung yung mga nasa contact list po ninyo, pati ho yung mga taong walang kinalaman, madadamay ho talaga. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag kayong mangungutang din sa mga bugok na yan, eh. Di ba? Kasi yun lang naman ho talaga kasagutan. Well, kaya lang, hindi ko naman ho kayo masisi dahil nga nangangailangan kayo. Di ba? Kaya lang, siyempre, gawin nyo yung due diligence ninyo, no? Mag-imbestiga ho kayo, gumawa kayo ng sarili nyo pagsasaliksik. Hindi ho yung lahat ng dadaan sa wall nyo, diba? Lahat ng dadaan mag-pop up dyan sa cellphone ninyo o sa computer ninyo, i-applyan nyo na lang. Diba? Basahin nyo yung mga reviews tsaka comments. Diba? O, himayin ho natin itong pinadalang email. O, nakita nyo naman, ha? No subject. Ng kamote. Formal na formal, diba? Tapos personal, binura ko na, inano ko lang ho, tinanggal ko yung pangalan kasi pangalan lang ho siya, eh. Di ba? Hindi ho siya yung yung may domain name, wala ho, eh. Tapos, good day, Mr. Miss. Sino? Di ba? Mukhang mukhang sentumeni. Anak kamote. Sabi ho nila, tinatanong pa kayo, eh, no? Nagtatanong daw ho sila bakit di pa kayo bayad, no? Kasi nga daw ho, para matulungan kayo na makapagbayad. Di nga. Wala pa nga 2 araw, ng kamote, hinaharas nyo na. Tinatawagan nyo na yung mga ninakaw nyo sa contact list. Tapos tutulungan nyo. Ako gaguhin, ng kamote naman. Wag ako.
Diba? O, tignan nyo, puro conflict ang nandito. Sabi, tutulungan daw kayo. Tapos, ino-offeran kayo ng extension, which is ginawa nyo nga ho 2 beses. O. Tapos, sinasabi rin ito, ini-inform kayo na under observation daw kayo. Diba? Conflict na kagad doon sa unang sinabi. Para matulungan, pero under observation daw kayo. Oh. Alam nyo kung anong department? Higher department. Napakaraming kagaguhan itong mga abusadong online lending apps na to. Higher collection, no? So, ibig sabihin may lower collection. Ay, nako. Mariosep. Tapos, na tawag dito, pupunta daw sa listahan ng CIC. Bakit? Ano ba to? Submitting entity ba to? Malabo yata. Tapos yung pangalan nyo raw blacklist. Malabo yung blacklisting. Wala akong blacklisting dito sa Pilipinas. Yung sa CIC po, no, lahat ho ng submitting entity, no, obligasyon nila na i-update po yung lahat ng mga kliyente. No, yung kanilang mga record, basic record. Kasi nga, ang CIC is lagakan po yan ng basic information. Para ho yung mga submitting entity tsaka mga accessing entity ho, nakikita kung ano man po yung naging credit history nito. Oh, hindi walang blacklisting. Anak ng kamote talaga, oh. Yung blacklisting mo, kanya-kanyang kumpanya yan. Oh. Di ho ba? Mariosep. O, sabi nga, maapektuhan daw yung pag-apply nyo sa ibang lending company, including SSS. Sa other lending company, maaari. Pero hindi pa rin. No? Kasi iba-iba ho ng risk appetite yan eh. O, so maaaring mapahiram pa rin kayo kahit na meron kayo. Kaya lang nga ho, accessing, submitting entity ba to ng CIC? O, di ho ba? 99% yata ng mga abusadong online lending apps. Hindi nga alam ko ano CIC. Di ba? Magiging submitting entity pa ba? Lukuhan yan. Oh, tapos ito naman, kanina ho, higher collection. Oh, ngayon naman daw ho, yung collection team nila, posibleng magpadala ng demand letter. No, kasi nga na-breach na daw yung agreement. Wala namang problema. Padala nyo ng demand letter. Hindi na ho sinasabi yan. Padala nyo na lang kasi yan naman ho talaga ang tama pamamaraan ng paniningil eh. Gagamin mo pang panakot. Mariosep, oo. Padala na lang kayo ng padala. Hara ka ng kamote. Oh, tapos, di ba kanina, higher collection. Napunta sa collection team. Ngayon naman, sabi ho, legal department naman daw. Ani ba kagulo-gulo? Saan ba talaga? Oh, sa isang letter, talagang labo-labo eh. Oh, di ba? Hindi lang ho yun. Okay? Ang sabi, ito raw yung mga cases na ipapile. Oh, yung yung 2016 revised rule procedure ng small claims cases. Tapos Article 315. Contract of loan. Contract of loan. Hindi ko maintindihan ho yun eh. Tapos fraudster. Gago. Fraudster. Diba? Ang dami ho nilang gustong gawin. Sa loob ho ng isang email na gano'n, pinagkasya nila lahat ng karantaduan na yun. Wala akong matutupad dito, puro pananakot lang. Ngayon, sasagutin ho natin yung tinatanong po ninyo na kung makakasuhan kayo na small claims or ng staffa sa halagang 4,000 pesos mahigit. Okay? Lahat ho ng lending, financing, bangko, and even yung mga olas na yan, may karapatan ho silang magpaing ng demanda. Okay? Kaya lang po, no? May proseso yan. No, hindi naman po pwedeng nag-due date ka ngayon, no? Past due ka bukas, demanda ka sa susunod na araw. Hindi ho ganun. No, ayon ho, no, laging pinapaalala ng korte yan. Kailangan na exhaust ho muna lahat ng pamamaraan ng paniningil bago ho mapunta sa korte yan. No, pag-usaping utang po, civil po yan, civil case yan. So, ibig sabihin po, pagka ang nahiram nyo po, is 1 million pababa, ibig sabihin po, nakakasakop po dyan is small claims. Okay, ngayon po, kung hinaluan nyo siya ng panglilinlang, pandaraya, para kayo ay makapanghiram sa lending na yan, o sa OLA na yan, ayan po,
meron yang posibilidad na masampahan kayo ng kaso ng estafa. Okay? Kaya lang napakahirap pong patunayan nun. Lalo kung itong mga abusadong online lending apps na to, wala na credit investigation, walang background investigation, walang evaluation. No? Paano nila sasabihin na nandaya kayo, nanlinlang kayo? Di ho ba? Walang proper credit investigation eh. Tsaka kasi kung ginawa nila yon, di ba? Yung due diligence nila na alamin na ikaw talaga may kakaya na magbayad, aba, hindi na aabot na napahiram kayo. Hirap po kasi sa kanila lahat yung pinahihiram eh. Di ho ba? Wala yung trabaho. Estudyante, napahiram. Ano yung babayad yun noon? Di ba? So, ibig sabihin, talagang sila may diferensya. Tas bukod ho doon, 5 batas at memorandum ang hindi nila sinusunod. Di ho ba? Patong-patong nga eh. Kaya nga ho, sinabi ko sa inyo kahapon, di ba, pagka kayo nag-complain, na-raid, tuluyan nyo, puntahan nyo. Di ho ba? Hindi ho po iasa nyo po sa ibang tao, dapat tayo ang gumagawa nun. Kasi tayo ho na abuso eh. Di ba? Para ho matuluyan kasi may danyo sila kailangan bayaran sa inyo eh, no? It's because of yung sa nangyari sa inyong depression, di ba? Harassment, na-depress kayo, di ba? Nagkaroon kayo ng anxiety, emotional stress because of the harassment. So kailangan lang yun, bayaran sa inyo yun. Di ba? Yun ho sinatawag na danyos, no? Tapos para humapabilis yan, no, kagaya ho na sinasabi ni Kajani. No, pag magpapail kayo ng complaint, make sure ho, nabayaran nyo yung mga nahiram ninyo. No, kasi yung mahirap dyan, let's say, for example, ang ulan nyo, 5. Diba? Nag-file kayo ng complaint. Tapos nakita ho, yung 5, hindi pa naman pala bayad. Di ho ba? Kasi, minsan tinitignan din ho ng mga yung mga nag-re-review ng mga complaint. Di ba? So, mas mainam ho yan, no? Bayaran ninyo. No? Pag-ipunan nyo, tsaka nyo bayaran. Tapos, tsaka kayo magsampa. Simultaneous yung gawin nyo. Habang nag-iipon kayo, para mabayaran nyo, nakapagsampa na kayo ng complaint. Di po ba? Pag nakita ngayon yan, nung nagre-review, binabayaran naman pala. Di po ba? Mas madali ho kasing aksyonan yan, pagkabayad eh. Di ba? Yun ho yung yun ho kasi yung naranasan ho kasi ni Kajani yan. Kajani, shout out sa'yo, no? Kasi nga, nagfa-file po sila eh. Si Kajani ho kasi sumasama sa mass filing yan. No? Kasama po ni Madam Kikay. No? Kung ngayon, gusto niyo po ng katulong talaga, katuwang para matulungan kayo sa pagpapile niyo po ng kaso sa mga bugok at abusadong online lending apps na yan. Yan po sila Madam Kikay, tsaka si Kajani. No, kaya lang po, pagkakainan nyo sila, kinontak nyo sila, tutuluyan nyo. Hindi yung nag-abiso kayo, sasama kayo, pero pag dumating na ho yung araw ng pagpapay, hindi naman kayo pupunta, ay wala ho. Di ba? Kaya nga ho mas filing eh. So, ibig sabihin marami, di po ba? So, bigyan nyo ho ng panahon. Importante ho kasi yun. Ngayon po, may mga nagsasabi rin kasi o nagtatanong, paano yung mga nasa probinsya? Yun ho, hindi ko alam yan, no? Mas mainam ho yan, bisitahin nyo yung channel po ni Kajani, no, yung Janitor TV. Sa kanya po kayo mag-comment at magtanong. Kasi siya nga ho may experience eh. Kasi ako, may experiences ko po sa pag-file po ng small claims. Okay po? Yung mga gano'n, tas maniningil, okay? Yan po yung mga experiences ko. Yun po, sa pagpapile po ng kaso na ganyan, wala ho akong alam dyan. Inaamin ko naman ho. Kasi, hindi ko ho 40 yan. Ang 40 ko po is maningil, no? Tsaka po yung sa pagsasampa po ng kasong small claims. Doon lang po ako, yun lang po may makakaalaman ako kahit konti. Okay po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity nito na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.